Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So nabasa nyo na siguro sa title na No to Palengke kasi marami nang nagtatanong sa inyo bakit sa mall ako namimili, bakit hindi sa palengke? At kung namimili man ako sa palengke, bakit minsan lang? So, ayun, pag-uusapan natin yun ngayon guys. So, meron akong hinanda talaga. Limang grocery tips at saka ito yung mga explanation ko sa mga tanong niyo. So, simulan na natin. So, number one guys is actually gusto kong pag-usapan siya, palengke ba or mall. Kasi usually nakikita nyo na akong mga ilang ano na siguro na sa mall ako namimili. I know mas makakatipid ka talaga sa palengke kasi syempre mas mura talaga doon. Pero wag din natin kalimutan, meron ding mga malls na medyo magkalapit lang sila ng presyo doon sa palengke. So, kaya ako naman, in my ano lang guys, kasi sa family ko, 3 lang naman kami. So, para sa akin, kung malaki yung pamilya mo, mas maganda sa palengke ka talaga mamili kasi pwede kang mamili ng maramihan talaga doon, 'di ba? Pero since sa tagal ko ng parating pabalik-balik mag-grocery, parang nakita ko na yung kung ano yung para sa amin. So, hindi ko naman sinasabing hindi ako mamimili sa palengke kasi syempre kailangan natin bumili sa palengke. Pero for me na marami akong ginagawa guys, mas pinaka-convenient sa akin pag doon sa mall mamili talaga. Sobrang convenient para sa akin kasi nakakasave ako ng oras kasi alam niyo naman yung oras ko talagang hinahati-hati ko yan sa dami ng ginagawa ko. So, nakakatipid ako sa oras guys, nakakatipid din ako sa pera. Tsaka yun, walang nasasayang na panahon. So, para sa akin na kami lang naman 3 kasi before, syempre, pag gusto natin mamili ng maramihan kasi mas nakatipid tayo doon. Pero since sa amin na konti lang yung pamilya ko, the more na bibili ako ng gulay, mas maraming masasayang guys kasi hindi namin mauubos lahat yon. Talagang hindi namin mauubos lahat. At saka sa gulay pa naman, okay lang naman sa mga meat, yung mga ganun, okay lang kasi pwede mo namang i-freeze yun. Pero yung sa mga gulay, ganun, so, ayun. So, hindi naman ako namimili talaga. Sometimes, namimili ako sa mga mall like Robinsons, mga medyo may price na mga malls. But, ngayon, usual na bumili ako sa Gaisano talaga. Kasi yung Gaisano, guys, kung meron mo siyang diferensya doon sa ang tawag dito, sa palengke, siguro may difference siya ng 5 pesos, 3, 5, ganun, mga ganun lang yung diferensya niya. So, 'di ba? So, kung hindi ka naman busy, 'di ba? Kung nasa bahay ka lang talaga, wala nang problema, pumunta ka sa palengke. Pero para sa akin, na marami akong ginagawa talaga, guys. Alam niyo naman 'yun. At meron pa akong anak na sobrang kulit. So, 'di ba? Nahihirapan akong kasi sa palengke namin dito, guys, medyo siya, maluwag. Iba yung sa malayo yun ganun, baka napakalayo, iba yung destinasyon. Where sa sa mall is nandun na lahat yung kinakailangan ko. At saka sa kasi ang Gaisano kasi sa amin dito guys, para siyang palengke, parang all-in-one nandiyan na lahat, 'di ba? Alam mo yun. So maghanap ka ng palengke na alam mo yung mas komportable ka, ganun. Kasi sa Gaisano okay lang mag-shorts ako, mag-chinelas ako. So very kasi siya parang napaka-friendly na mall, parang ganun. Hindi siya pang pasosyal na mall talaga. So yun yung gusto ko din. Pero kung sa palengke naman, kung medyo mahal talaga yung mga bilihin, alam mo yun, or marami kaming kumakain, or marami kaming pagkakainin, like kung may birthdays, ganun, kailangan sa palengke ako pumunta kasi po, syempre, kailangan nating maramihan. Pero yung sa usual namin na pang araw-araw na kinakain, mas prefer ko ngayon na dun sa mall na lang muna kasi yun yung pinaka-convenience sa akin. At saka, hindi naman ganun na hindi ko nakakatipid pa rin naman ako kasi yun nga, medyo lapitan lang naman yung tsaka kung mahal yung prutas sa mall, sa Gaisano, meron pa rin kami dito sa amin, malapit sa amin na nagtitinda ng mga fruits na medyo mura din. So, minsan, mga saging, ganun, doon ako namimili kasi mas mura. So, depende. It's case to case basis din. So,
So, sa pangalawa naman guys, no, yung nga sa kagaya ng sinabi ko, sa mga gulay, murang gulay. So, sa murang gulay naman guys, hindi lahat ng, alam mo yun, so ang tendency kasi guys, pag medyo, yun ang sinasabi natin, bumili ng bulto para makasave. Actually, hindi lahat ng kailangang bultuhin, inakasave ka. Kasi, sometimes, like sa amin, sa gulay, hindi kami pwedeng bumili ng, kasi ang dami ko ng experience dun guys eh. Sa tinagal-tagal ko na mag-grocery talagang. Nakikita ko na kung paano yung cycle ng aming pag bumibili ako noon, bumibili ako ng sobrang dami na gulay. Napakalaking sayang sa pera kasi malaking tendency na matatapon lang siya kasi madali kasi masira yung gulay, except lang naman doon sa mga frozen meat na mga karne, ganun kasi pwede mo naman siyang i-freeze. Pero yung gulay, at saka kita nyo naman yung refrigerator, sobrang liit lang, diba? So, isa din yung sa tinitingnan ko. Hindi naman lahat ng bulto nakakatipid ka talaga. So, tinitingnan mo din dapat na, alam mo yun, nakakatibig ka nga ba talaga or mas marami nasasayang doon sa mo kasi experience ko na din kasi yan guys na alam mo yun medyo hindi namin nauubos talaga. So ang tendency na nabubulok siya. So kasi alam niyo naman sa gulay kung nilalagyan ko siya ng tissue, pero hindi pa rin yun enough para talagang mag-last siya ng isang buwan or what, diba? Meron pa rin So, sa pangatlo naman guys, is sa fruits. Okay, sa fruits guys, alam natin, kailangan natin kumain ng prutas, diba? Kailangan balanse yung kinakain natin. So, sa fruits naman, doon din ako sa mall namimili, pero minsan, dyan lang sa amin sa may unahan kasi meron yung mga mura ng mga fruits dyan. Pero sa fruits naman, okay lang sa akin bumili nung medyo malaki like melon, papaya kasi madaling maubos yan dito sa bahay. So, yun. Binibili ko siya yung talagang isang buo or minsan yung half. Depende kung medyo mahal. At saka kung sa saging naman, syempre hindi kailangan bumili ng maraming saging. Na-experience ko na din yan. Sobrang daming saging guys. Ang tendency na bubulok lang. Pwede mo naman siyang gamitin. I-freeze mo siya. Pwede mo siyang gamitin sa pancake or sa banana bread, ganun, pwede mo siyang gamitin. Pero syempre, may times na tinatamad ako guys. Alam mo yun, ang dami kong ginagawa. So, parang may times na tinatamad talaga ako. So, ayoko mag-bake, ganun. So, ayun. So, talagang inano ko lang. Talagang within 1 week lang talaga yung prutas namin. Prutas talaga. Talagang within 1 week lang dapat yun yung dapat hindi dapat lumupas dun kasi alam niyo naman yung prutas ang dali siyang masira except sa apple kasi yung apple kahit ilang yun sa table hindi talaga masisira yan. Medyo matagal yung apple na masira, like 2 weeks 2 to 3 weeks depende kung nasa refrigerator. Kung nasa refrigerator mas matagal. So pangapat naman guys is no to white rice. Hindi ko sinasabing hindi ka na kumain ng white rice guys kasi masarap yung white rice talaga. Alam natin yan. Ang sarap kumain. Pero kung nagtitipid ka, kung gusto mong magtipid, alam ko may mga murang mga bigas ngayon like 36 yung NFA, around 36, 35, I don't know kung magkano yung prices sa NFA. Pero yun yung pinakamura, yung NFA. Dati guys, white rice talaga yung binibili ko. Yung talaga, yung white rice na meron sa nonet NFA 35 pesos. Yun yung binibili ko dati. Pero medyo matagal na hindi na kami nagwa-white rice. Noon na dumating kami sa punto na nag-brown rice kami. Pero since yung brown rice kasi okay talaga yung brown rice kasi sobrang tagal maubos kasi ang dali mo kasing mabusog. So tipid. Pero, ang mahirap lang kasi sa brown rice kasi medyo matagal siyang maluto kumpara mo sa ordinaryong rice lang. Kasi, may times kasi na medyo matagal kami nakakauwi sa bahay. So, parang, ang tagal namin makakain. So, yun yung inaano ni Papa na wag na lang yung brown rice. So, naghanap ako ng ibang alternative na pwedeng ipalit sa brown rice. So, red rice is fine. So, okay yung red rice. Mas okay siya kumpara dun sa white. So, yun, nag-try kami ng red. So, okay naman yung red. Medyo, hindi talaga siya ganun. Kasi yung white rice, kasi malaki yung tendency kasi guys na ang daming makain. Alam mo yun. At alam natin na grabe yung carbohydrates talaga ng rice, diba? Pero, kasi ang sarap kasi ng white. So, yun, kumakain naman kami ng white, pero paminsan-minsan lang.
Pag, alam mo yun, pag walang red rice kaming mabili, white rice lang yung meron. So, yun, nag-white rice yun. Pero, ganun, ngayon talaga, as in red rice yung talaga yung binibili namin. So, 50 pesos yung red rice. Meron din 48. Yes, mahal siya. Mahal. Kung ikukumpara mo sa ibang white rice, kasi may bibili. Yun nga, nagtitipid ka nga sa rice. Kasi diba, may 35, 36, 37, 38 yung price. Nagtitipid ka nga. Pero sa isang week, nakakabili ka ng 8 to 10 kilos, ganun, diba? Kasi sobrang mabilis maubos talaga. Totoo yun. Pero kung ikukumpara mo siya sa brown rice, red rice, ganun, medyo matagal siyang maubos talaga. Swear. Kasi kasi alam niyo naman yung rice namin na nababudget talaga namin ng maayos. So, isa din yun, hindi kami na masyadong nag-rice sa gabi. Isa din yun sa parang isang factor yun na nakakatipid din kami sa rice. Kasi marami nagtatanong sa inyo, bakit ganito lang yung rice na nakakain nyo sa isang week? Alam niyo yun. Kasi sa gabi, talagang inaano ko na hindi kami dapat mag-rice minsan nag-rice kami fried rice, ganun. Pero yung may times na hindi talaga kami nag-rice. Talagang bread lang or like pasta lang, ganun. Kasi parang nag-a-adapt din kami sa ibang culture na parang hindi naman kailangan talaga mag-rice. Though, yung culture talaga natin is kailangan talaga mag-rice. So, yung ina-adapt namin kasi mas nakakatipid kami doon, guys eh. So, isa din yun. And also, pang-5 naman is whole wheat bread. So, nakita niyo naman siguro sa aking haul, medyo nagpa-healthy lang tayo ng konti ngayon, guys, dahil alam niyo naman na pa-healthy. Kasi siya nakalagay sa maraming lamok dun sa baba. Maraming lamok kasi medyo madilim dito sa part. Sa ibabaw na yung medyo maliwanag. Pero yun nga, whole wheat bread. Okay. Kasi napapansin ko kasi, alam niyo naman kami, mahilig kami sa bread. Alam niyo yung mahilig kami sa bread. So nakita niyo naman sa haul namin na yung binibili namin is yung whole wheat bread na. So medyo though pricey talaga yung whole wheat bread. Ikukumpara mo sa white. Kasi sa white, makakabili ko naman ng 35 pesos. Ganun. Mahilig kami sa bread talaga. As in, masasabi niyo naman talaga mahilig kami sa bread. Pero, napapansin ko kasi, pag bumibili ako ng 2 loaf ng bread, is pasta. Ang aming kinakain, so syempre carbohydrates na din yun. So si Papa talaga yung isang loaf bread, as in malapit na maubos yung loaf bread, guys. As in, kasi parang ang dali lang kasi niyang kainin kasi diba parang napaka-soft, alam niyo yun. Kasi naghanap din ng loaf bread na masarap, diba? So ang dali niyang maubos. So instead na parang yung loaf bread na yun is for 2 days, parang naging 1 day lang. No, isang kainan lang siya. Parang naging isang kainan lang siya. So, bibili naman ako ulit ng bread kasi kinulang nga, diba? So, sabi ko, paano to? Ganon. Kasi gusto ko nga magtipid. So, hanggang sa dumating ako sa point na okay, ayoko na magtipid kasi magtitipid ako sa bread kasi nga mura yung white bread. Pero hindi naman ako nakakatipid kasi bili ako ng bili kasi ang bilis maubos, diba? Kasi yung bread kasi, guys, yung white bread, the more mo siyang kainin, parang the more mo siyang hahanapin. Alam mo yun? Na-feel niyo yun, ganun. Kasi ko na yan na-research ko yan na the more mo siyang, yung carbohydrates, yung sweetness niya, pag nakakain ka ng yun, parang mas lalo kang nagugutom, parang mas lalo mo pang gustong kumain, ganun, parang nakakagana siya, parang ganun. So, start na akong whole wheat bread. So, ayun na. Yung whole wheat bread, kasi medyo kasi yung binibili ko ngayon is yung gardenia. Talaga napaka-thick niya. Actually, yung binibili ko nung last na is yung Swiss Baker ata yun. Medyo salty lang kasi yung hindi type ni Hagrid yung lasa kasi napaka-salty, as in lasang-lasa mo yung alat niya. So, yung sa gardenia, yan. Alam nyo, real life. Dadidinig nyo yung mga bird dyan sa So, yung sa gardenia kasi very thick siya. Ganun. So, kahit isang bread lang siya, pag nilalagyan namin ng like tuna spread, ganun. I mean, tuna with
kung kagabi nagkumuha pa ng tuna with mayonnaise, so nilalagyan niya, so parang finold lang niya kasi sobrang thick talaga niya, so finold niya, so yun lang yung kakainin niya, so kakain siya ng isa o dalawa, nabubusog na siya doon. Pero pag yung white bread guys, kahit yung dalawa, diba, one yan, tapos may palamansan, kukulangan pa yan guys, so kailangan niya pang magdagdag, so mga possible, makakaubos siya ng 4 pairs ng bread, white bread, ganun. So guys, I mean yung whole wheat bread ko sa refrigerator, tumatagal siya talaga. Hindi siya daling mauubos. Kasi even ako, ang sarap kasi kumain ng bread. So, minsan nakakaubos ako ng sobrang dami sa white bread. Kasi ang sarap. Kasi diba sweet. Mahilig tayo sa sweet. So, yung talaga yun. Isa din yung sila pa nakakapagtipid kami. Pero yun, ang dami ko lang sinabi. Pero yun lang guys. Yun lang yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi ang dami natatanong sa inyo about it. Tsaka, feeling ko, importante na ma-share ko to sa inyo. Diba? Yung mga ginagawa ko din talaga na talagang proven ko na din. So, ayun. So, yun lang guys. Sana ay mag-share din kayo sa inyong monthly na budget, monthly diet. I mean, sa diet niyo sa inyong pagkain. Ayun, kasi kami nagtatry na kami na mag-healthy. So, yun nga. Iwas-iwas muna tayo sa mga process ng mga pagkain. So, yun. So, yun lang guys. I hope you guys enjoy and follow nyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. Nakalagay yung link sa description box. And see you in my next video guys. At saka kung meron kayong mga gusto panoorin yung mga videos ko ng mga old videos, nakalagay yung mga videos na yun, yung mga most viewed videos ko, nakalagay sa description box guys. So, see you in my next video. Babush!